Okay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Welcome to the 11th day of our DID. I'm sorry for being late because nagkaroon tayo ng funeral service doon po sa church at nag-service po tayo para po sa family ng Baliton. And praise the Lord na marami rin pong nakadalo at nakiramay at opportunity para may pangaral po ang Ebanghelyo ng Panginoon at ganun din po ng pag-asa, comfort sa pamilya. Okay? And ang ating pong tagapagsalita ay considered na rin pong graduate ng ating pong Bible School. And hindi lamang po makapag-march at ay na ho, mayroong pandemya at the same time ay nag-biyahe sila sa Amerika, sabi by December. And, but we're looking forward na matuloy na po. And as at present, ay under po siya ng training and then plano ng Panginoon ay makatulong nawa po itong pagkasalukuyan na training po sa kanya doon po sa lugar po ng Legazpi. So without further ado, I call our 11th day speaker, Brother Benito. Please, brother. Amen. Hapon po sa ating lahat. Hapon. Iba yung presence doon sa dito. Iba yung pakiramdam. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo dahil alas 5 na po. The most, naturuan po tayo ng 45 minutes. So, within 45 minutes, I'll do my best na tapos po agad ang ating message po na ito. Isang po natin ating Biblia in the book of Hebrews, chapter 10, verse 25. Hindi na po ito bago sa atin. Dahil halos everyday ay nabubuksan po at nababasa po natin ito. Hebrews chapter 10, verse 25. And also, gusto ko pong buksan ninyo in the book of Psalm, chapter 90, verse 1. Psalm chapter 90, verse 1. Diyan po ba lahat? Say amen. Sabay-sabay po nating basahin Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi po ng salita ng Diyos, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching." Psalm chapter 90 verse 1. Sabi po ng salita ng Diyos, "Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations." Tayo po sandaling manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa hapon na ito. We thank you, dear God, for this wonderful opportunity na bulay-bulay po ang iyong mga banal na salita. Nawa, Panginoon, kayo pong kumilos po sa puso ng bawat isa sa hapon po na ito, na kayo pong tumimok sa aming kaisipan kung saan, Panginoon, ay maunawaan po namin at hindi namin babayaan at i-forsake yung importance po ng simbahan, Panginoon. Salamat po sa church na ito na nagpapahalaga. Salamat po sa aming mahal na pastor na ginamit niyo po. At nawa, Panginoon, sa lahat po ng aming mapapag-aralan, kayo po nawa, Panginoon, ang maghari at ang banal na salita po, Panginoon, ang siyang manguna at banal na espiritu, kayo pong kumilos po. Tulungan niyo po ako. Hindi ko po ito kaya kung hindi niyo po ako gagabayan at bibigyan po ng mga salita na dapat ko pong masabi. Tago niyo po ako sa likod ng inyong trono upang kayo pong makita at hindi pong aking katalinuhan. Salamat po, Ama, maging sa mga kapatiran po namin na nasa daan papunta po rito. Ingatan niyo din po sila. Sila po ay aming makasama, Panginoon. Patuloy po kami humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasala po na meron kami. At kami po ay linisin niyo upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan ngayong hapon na ito. Pang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Right. Ito, maaari na po kayong maupo. So, simula po nung simula ang ating DIT na merong temang Church is Essential. Natanong mo na ba sa sarili mo, gaano ba ka-importante para sa iyo yung simbahan? Nagkaroon na po ba tayo ng self-evaluation na bakit nga ba po tayo pumupunta sa simbahan? Kasi bilang isang mananampalataya, hindi po tayo personality driven. Na kung saan pupunta ka sa church dahil pupunta si mama, o pupunta si papa, o pupunta si kapatid na ganito, o meron kang crush sa simbahan, o
kung meron kang tinatangkilik na tao, meron kang paboritong pastor o paboritong preacher na kapag siya'y nagpipreach, ay gustong-gusto mong pumunta sa simbahan. Natanong mo na ba sa sarili mo, bakit nga ba ako pupunta sa church? Ano nga ba yung sa sarili mo, ano ba para sa iyo yung simbahan? Kasi yung titignan po natin, palagi pong nasasabi ito, yung meaning po ng church is a called out assembly of baptized believers gathered for a certain purpose to accomplish a certain task. Ano po yung task na yun? Sabi po ng salita ng Diyos in Ephesians chapter 3 verse 21, "And to Him be glory in the church throughout ages, world without end. Amen." Na dapat po nating mapuri ang Diyos sa pamamagitan po ng church. Hindi po yung area yung pinag-uusapan. Amen? Hindi po yung lugar na ito yung pinag-uusapan pag sinabing church. Dito lamang po tayo nagkakatipon-tipon upang makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kung titignan po natin sa Biblia, nagtitipon-tipon po sila sa ilalim ng puno, sa kung saan, sa rooftop, ba, sa upper room, sabi ng Bible, meron sa nasa silid. Kasi ang tinutukoy pong church, walang iba kundi tayo. Tama po? Tayo po, membro po tayo, parte po tayo ng church. At si Kristo ang ating ulo. Amen? Si Kristo po yung ating ulo. Kaya sinasabi po sa atin, every time meron po tayong napapakinggang preaching, na dapat meron tayong isang kaisipan, one mind, one motive, and one message. Bilang isang mananampalataya, dapat iisa tayo. Sabi po ng Bible in Philippians chapter 2, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus." Na hindi tayo magmamalaki at sasabihin natin, "Ay, magaling kasi ako, kaya ganito ako, kaya marami akong na-accomplish kasi matalino ako, nasa lahi namin." Hindi. Kasi kung titignan mo, dahil yan sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Dahil yan sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Hindi dahil magaling ka. Alright? Kasi sinabi po ng Bible, kahit nga si Apostle Paul, sabi niya "But by the grace of God, I am what I am," sabi niya. Hindi dahil matalino siya, kasi kung titignan natin, matalino talaga si Apostle Paul. Lawyer siya Member siya ng Sanhedrin. Alright? Kaya sabi po dito, dapat nating maunawaan, ano nga ba talaga yung church? Bakit ka nga ba pumupunta? Bakit ka nga ba nandito ngayon? Yun po yung katanungan niya yung hapon. Kasi kung titignan po natin, ayon po sa Hebrews chapter 10 verse 25, pumupunta ka sa simbahan, sabi po dyan, to fortify your faith. Ano sabi po dyan, in Hebrews chapter 10 verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together." Alright? Every time na pumupunta ka sa simbahan, hindi lang para maningil ng utang. Okay? Hindi para makausap si kung sino man, kundi para makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ayon po sa Romans chapter 10 verse 17, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." At bago po sinabi yan dyan, paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? Paano sila makakapakinig kung walang isinugo? Kung walang sinend out? Kaya nga sinusunod natin yung mandato na sinasabi po ng salita ng Diyos. Every time na pupunta ka sa simbahan, most importantly, para makinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan dapat yung manguna. Alright? Yan dapat yung manguna. Hindi lamang po tayo dito nagpapagalingan. Hindi po tayo nagpapaliksahan dito. Kasi sa katawan po, kung titignan po natin, hindi sasabihin ng kaliwa, ng kanan, magaling ako kaysa sa iyo. Sa kaliwa. Hindi sasabihin ng kanang mata, na mas malinaw yung paningin ko kaysa sa iyo. Tama? Tayo po'y nagtutulong-tulong. Kaya nga dito tayo sa church nagpapalakasan tayo, we fortify our faith. Bakit? Every day is a battle. Araw-araw po merong battle. Hindi tayo nakikipag-away sa powers. Okay? We do not battle with principalities, but against, sabi doon, rulers of the darkness of this world. Sabi po ng salita ng Diyos. Right? Mga filosofiya na meron ang mundo. Na kapag yun yung kinatakutan mo, paano na lang yung takot mo sa Diyos? Nasabi nga ng Bible, "Fear not them which are may kayang magpumatay lamang ng katawan, but rather fear Him na kayang patayin yung kaluluwa doon sa lugar ng impyerno."
Mas lalamang pa ba yung takot natin sa ating gobyerno? Although sabi ng Bible, sumunod tayo sa kanila. Ayon sa Romans chapter 13. The powers that be are ordained of God. Pero kapag yan, hinahadlangan na yung ating pananambahan, hinahadlangan na yung mga bagay na nauukol sa Diyos. Diyan na tayo sasabi, gaya ng sinabi ni Apostle Peter, ni Apostle John, we ought to obey God rather than man. We ought to obey God rather than man. Hindi sila yung masusunod. Meron tayong Diyos na mas dakila. Meron tayong Diyos na mas makapangyarihan. Meron tayong Diyos na kayang gawin lahat. At dapat matatag din tayo. Kasi pino-fortify yung ating pananampalataya dito. Kaya nga every time na pumupunta ka sa church, dapat iniintindi mo talaga yung dalawang katanungan na yun. Bakit ka nga ba narito? Bakit tayo narito? Upang sambahin ang buhay na Diyos na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kapag naunawaan mo yan, hindi ka mag-iisip na mang-distract ng ibang tao. Hindi ka mag-iisip na aalis. Bakit? Alam mo, every time na umaalis ka dyan sa upuhan mo, namimiss mo yung mga sinasabi ng nasa harap. Yung blessing namimiss mo. Bakit? Mas inuna mo yung personal eh. Alright? Namiss mo yung purpose kung bakit ka pumupunta sa church. Kaya nga dapat every time na pumupunta ka, dapat malalim yung devotion mo pagdating doon sa dalawang katanungan yun. Bakit? Hindi po tayo pumupunta dito para lang kay pastor o para sa kung sinong tao. Pumupunta tayo dito upang mapuri natin ang Diyos. Ano pa po? Sabi po ng salita ng Diyos, hindi lang to fortify our faith, but for the fellowship of the believers. Amen? Sabi ko kanina dun sa testimony, napaka-importante po ng fellowship. Sa pamamagitan po ng fellowship, nagkakaroon tayo ng maayos na samahan. Alright? Nagkakaroon tayo ng maayos na samahan. Nagiging matatag yung ating bond. Bakit? Kasi every time na tayo pumupunta dito, nagsishare tayo. The very reason na meron tayong testimony time. Tatayo ka dyan, papasalamatan mo ang Diyos na ganito yung nangyari at ganito yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, hindi lang ikaw yung dumadanas ng mga problema. Hindi lang ikaw yung dumadanas ng mga kapigatian, mga soros. And every time na tumayo ka dyan at napapakinggan ka nila, sila din masabi nila, ay, hindi lang pala ako, siya din. Tama? At nalalaman yan kasi meron tayong isang banal na espiritu. Tama? Meron tayong isang banal na espiritu at ang espiritu mo ay espiritu ko rin. Tama? Kaya magkakaano tayo eh. Sabi dyan, for the fellowship of the believers. Sabi po ng salita ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Kaya nga sabi ko kanina, yung presence mo lang, encouragement na yan para sa amin. Lalong-lalo sa mga nagmi-minister, lalong-lalo kay pastor, lalong-lalo sa mga preachers. Alright? Encouragement na po yan. Na every time nakikita ka nila na nag-a-attend dyan, hindi lang nag-a-attend, nakikita ka rin nila na nagbabasa ka na ng Bible, nagiging malalim na yung devotion mo sa salita ng Diyos. Para sa amin, para sa mga nagmi-minister, isa na yung accomplishment. Bakit? Ang Biblia ngayon, kadalasan display na lang sa bahay. Paggising pa lang sa umaga, cellphone na agad yung hawak. Titignan agad kung ano yung nandun sa cellphone, sinong nag-text, sinong nag-chat, ano yung mga notifications. Ganun po yung katotohanan ngayon, lalong-lalo sa mga young people. Amen? Kaya kung titignan po natin, napaka-importante po ng church. At yan ay dahil meron tayong fellowship. Hindi lang po fellowship, siyempre meron din kainan. Amen? Meron ding feasting, sabi pa. But most importantly, sabi po ng salita ng Diyos, sa last part, sabi po dyan, and so much the more as ye see the day approaching. Pangatlo po, meron pong fastening your eyes on the Lord's coming. Pumupunta ka sa church, kasi alam mo na one day, babalik ang Diyos. Paano na lang kung bumalik siya na wala ka sa gawain? Paano na lang kung bumalik siya na backsliding ka sa iyong buhay Kristiyano? Paano na lang kung dumating siya
nawala ka. Gaya ni Doubting Thomas. Diba? Kaya yun yung problema sa mga absent palagi. Imbis na nandyan sila, nasasaksiyan nila yung kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa church, dahil wala siya. Ang sabi ni Thomas, except na makita ko, madama ko, maramdaman ko, saka lang ako maniniwala, sabi niya. Alright? Buti na lang, nung next Sunday, dumalo siya. Diba? Dumalo siya. Mas lalo pa, yung mga tao, yung mga mananampalataya, nandyan palagi. Merong pananampalataya na anytime babalik ang Diyos. Kaya hindi biro-biro itong ating ginagawa dito. Risk-taking decisions ito para sa atin. Kasi meron tayong gobyerno. Alright? Pero sabi ng salita ng Diyos, we ought to obey God rather than man. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ito yung mas importante. Kung gaano ka-importante na pumupunta tayo sa palengke upang bumili ng mga pagkain, ng mga pangangailangan ng katawan na ito, ng damit para sa katawan na ito, ng shelter para sa katawan na ito, mas importante. Importante rin yung spiritual. Na dapat pumupunta ka sa church, kung paano kung hindi ka nagbabasa ng Bible sa bahay mo, hindi ka pa pupunta sa church. Paano na lang yung spiritual na aspeto ng ano mo? Paano yung paglago mo? Paano na lang nangangayayat ka na? Diba? Nangangayayat ka na spiritual, payat ka na nga physically, payat ka pa spiritually, wala na. Diba? Wala na. Kaya, sabi po dyan, we should fasten our eyes on the Lord's second coming. Doing His command, His mandate. Ano pa yung mandate niya? Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ano po sabi ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20? All power is given unto me in heaven and in earth. And Jesus came and spake, saying unto them, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. Sabi po ng salita ng Diyos, sabi po ng Panginoong Hesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay niya sa akin. Right? Go ye therefore and, sabi dyan, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things. Sabi po dyan. Ano yung all na sinasabi dyan? Lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos. Teach to observe all those things. Whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya, lumalabas tayo na mayroong full assurance. Alright? Kung ikaw ay ligtas na, unang bagay na dapat mong i-desire sa iyong puso, i-desire na gawin, ay yung paano magdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Yun dapat, kasi dapat kapag ikaw ay isang mananampalataya, hindi dapat mawala yung burden na sila maakay mo para sa Panginoon. Kasi lahat po tayo may mga mahal sa buhay. Lahat po tayo may mga mahal sa buhay. At kapag alam mo yung kaligtasan na sinasabi ng salita ng Diyos at hindi mo sinabi doon sa mga mahal mo sa buhay, sabi ng Bible, God will require their blood on your hands. Ituturo nila yung daliring nila sa iyo. Sabihin, Brad, kuya, ate, ikaw pala, alam mo pala yung kaligtasan, bakit di mo sinabi sa amin? Diba? Alam niyo po, yun po yung isang bagay na magdadala ng tears of sorrow doon sa langit. Kasi meron pong dalawang tears doon. Tears of joy and tears of sorrow. Alright? Kaya dapat po nating malaman at dapat po nating i-claim yung full assurance na meron tayong Diyos na nabangon mula sa mga patay. At sabi niya, lahat ng kapangyarihan ay nasa akin na. Go ye therefore and teach all nations. Dapat hindi mo sasabihin, lalong-lalo sa mga bata, ay bata pa ako, hindi ko pa kaya. Hindi yan rason. Hindi po yan rason. At hindi sasabihin ng mga tanda na, tapos na ako dyan. Diba? Lahat po ng mananampalataya kapag ikaw ay niligtas ng banal na dugo ni Kristo. Yep. Kasali ka doon. Sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng kanyang disipulo, go ye therefore and teach all nations. Alright? Kasi yan po yung
Yan po yung purpose kung bakit pumunta ang Panginoon Jesus dito sa lupa. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yun po yung purpose ng Panginoon Jesus. Kasi sa second advent pa po ng coming niya, yung kingdom eh. Tama po? Yung una niyang pinunta ay para matulungan tayo doon sa utang na hindi natin kayang bayaran. Alright? At kapag naniwala ka doon sa ginawa ni Kristo, sabi po ng salita ng Diyos, you shall have everlasting life. Yun po yung sinasabi doon. Kaya introduction pa lang po yan. So hindi ko pa po nasabi yung aking, wala pala dito yung aking, wala pala dito yung aking title. Ano nga bang title? Kasi nasabi na ni Pastor na why is the church important? At wala talaga akong mahanap na magandang title. Kaya yun din yung gagamitin ko. Why is the church important? Bakit nga ba importante yung simbahan? Alright? Kasi doon pa lang sa bagay na yun, dapat mong malaman na pumupunta ka sa simbahan para ma-fortify yung pananampalataya mo. Mapatibay yung pananampalataya mo. For the fellowship of the believers and to fasten your eyes on the Lord's second coming. Alright? Kaya, point number 1, bakit nga ba importante ang simbahan? Because it prepares the future. Pine-prepare po ang ating kinabukasan sa pamamagitan ng simbahan. Dito sa simbahan, tuturuan ka kung paano mamuhay bilang isang anak ng Diyos. Dito sa simbahan, ipapakita sa iyo yung kalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito sa simbahan ito, ituturo sa iyo kung bakit ka mananalangin sa Diyos. Dito sa simbahan ito, ituturo sa iyo lahat ng mga bagay na dapat mong malaman sa iyong buhay Kristiyano. Kaya ang simbahan, importante yan. Right? Importante po yan, lalong-lalo na po sa mga nanonood at natatakot sa pandemya na yan. Hindi po natin hinahamon yung pandemya. Alright? We are challenging your faith. Yung pananampalataya niyo po yung aming china-challenge. Kasi yung titignan po sa aming mga edad, meron po dito mga senior citizen, marami po dito mga bata. Bakit ikaw nandyan ka lang? Diba? Bakit ikaw nandyan ka lang? Because sa simbahang ito, itinuturo po yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yung magpe-prepare ng future mo. Tingnan po natin doon po sa Psalm chapter 90. In Psalm chapter 90, sabi po ni Moses, prayer po ito ni Moses. Sabi po ni Moses, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Alam niyo po yung tirahan nila nung lumabas sila doon sa Egypt. Nasa tolda lang sila. Nasa tolda lang po sila. Nandun po sila sa disyerto, sa wilderness. Alam niyo po, kung sinong naging sustainer nila, walang iba kundi ang Diyos. Kung babasahin niyo po sa Exodus, meron pong pillar of cloud in the morning na siyang nag-overshadow sa kanila upang sila hindi maluto. Kasi iba po yung klema doon. Kung gaano kainit sa umaga, ganon din kalamig sa gabi. Kaya hindi mo masusurvive. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, merong pillar of cloud in the morning and a pillar of fire by night. Diba? Ganon ka maalaga ang Diyos. Ang kanilang sandals, yung kanilang mga sapatos, hindi na pudpud for 40 years. Diba? Hindi po yung sandugo. Hindi po yung Rusty Lopez. Diba? Ordinary sandals lang po yun. Pero Diyos po yung nagsilbing sustainer nila. Pinakain sila ng Diyos, pagkain pa ng anghel. Diba? Mana. Araw-araw meron silang karne. Pero alam niyo po, kung makikita mong problema sa children of Israel, they are never content. Okay? They are never satisfied. Kaya kung titignan po natin,
Ang church po ay mahalaga dahil ito po ay nagpre-prepare ng ating future. Amen. Tingnan po natin sa verse 9 in Psalm chapter 90. Sabi po dyan, "For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told." Okay? It is like a tale that is told. Sabi po, kaya dapat po natin i-realize na ang buhay natin ay walang saysay kapag wala po ang Diyos. Life is nothing without God. As the Bible says in John chapter 15 verse 1 to 5, sabi po ng Panginoon, "I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit." Kasi Diyos po yung gumagawa sa ating buhay. Siya po yung nagbibigay ng increase. At kapag nakita niya na ang sangang ito parang may problema, diba? Gagawa ng aksyon ng Diyos. Sabi po sa verse 3, "Now ye are clean through the word which I have spoken unto you." Kaya ang salitang ito, ang salita ng Diyos, yun po yung maglilinis sa atin sa mga maling ginagawa natin. Alam niyo po, hindi po magiging maunlad yung buhay mo bilang isang mananampalataya kapag merong kasalanan nakatago dyan sa iyong puso. Kasi sabi po ni Haring David, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." Yup. Alam mo yun, yung feeling na kapag may mali ka, hindi mo mawala sa isip mo na may kulang. Diba? Na may dapat kang ayusin. All the more reason for you na manalangin, sabihin mo, "Lord, sorry po dahil nagawa ko ito." Bakit? Kasi gano'n ang relationship natin sa Diyos eh. Katulad ng sa magulang natin. Diba? Pag nakagawa ka ng kasalanan, mabigat yung kalooban ng magulang mo sa'yo at hindi nila ibibigay yung mga gusto mo. Pero kapag inayos mo yan, sinabi mo, "Ma, pa, sorry dahil nagawa ko yun, hindi ko na po ulitin. Mapapatawad niyo po ba ako?" Hindi naman pwede, hindi ka patawarin, tama? Kasi anak ka eh. Diba? At humingi ka ng tawad. Ganon din po sa Diyos. Kapag humingi ka sa Diyos ng tawad doon sa mga mali mong ginawa, God will surely forgive you. Yup. Kasi siya po yung unang nagpatawad sa atin, tama? Isipin mo na lang sa kabila ng napakarumi natin. Sa kabila ng mga kasalanan ginawa natin sa kanyang harapan, pinilit pa rin niya na ibigay si Kristo para sa atin. Ganun po kadakilang pagmamahal ng Diyos. Yung John 3:16, hindi po yan simple lang. Alright? Yun po yung buod ng Biblia. Yung titignan po natin. Kaya, sa point ko, kung bakit importante ang church, because it prepares the future, it prepares our year. Our years. Years, yung mga taon po natin. Right? According to verse 9, dapat po nating ma-realize ang buhay natin ito. Maikli lamang. Verse 5 po. Sabi po sa verse 5, in John chapter 15. Verse 5, "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him," sabi po ng Diyos, "the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing." Kung wala ako, wala ka rin. Kung wala ang Diyos, wala ang kapangyarihan ng Diyos, wala ang katalinuhan ng Diyos, wala ang kanyang kakayahan, wala ka rin ngayon. Wala tayo ngayon. Kaya nga tumatayo po kami dito, hindi ayon sa aming sariling katalinuhan. Hihinig po ako, titignan niyo po yung aking mikropono. Bakit? Kasi hindi ko po ito kaya kung hindi po ako gagabayan ng Diyos. Alright? Kaya sabi po dyan, it prepares our years. Pangalawa po, it prepares the youth. Yung mga kabataan. It prepares the youth. Youth of a young person in the process of developing from a child into an adult. Alam niyo po, sabi po ni Haring Solomon in Ecclesiastes chapter 12 verse 1, para po sa lahat ng youth, sabi po ng salita ng Diyos, "Remember now thy Creator in the days of thy youth." Alalahanin mo na ngayon. Okay? "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." Bakit? Kausapin niyo po yung mga matatanda sa labas patungkol sa salita ng Diyos. Sasabihin nila,
Maunawaan mo yan. Okay? Alam ko na yan, sabihin nila. Bakit? Wala silang pleasure pagdating sa salita ng Diyos. Wala silang pleasure pagdating sa spiritual na aspeto ng kanilang buhay. Bakit? Sa panahon pa lang ng kabataan nila, hindi na nila inalala ang Diyos na naglikha sa kanila. Kaya mga kabataan, hindi po namin kayo dito binabaliwala. May mahalagang parte po kayo. Mahalaga po ang parte ninyo. Sabi po ni J.T.C. Seymour, ayon po ito doon sa lesson namin ng youth sa seminary. Sabi niya, the children are the hope of the day after tomorrow. Ang mga bata, ang kabataan. The children are the hope of the day after tomorrow. The youth are the hope of tomorrow. Okay? Bukas na. Right? Tayo na yung hope for tomorrow. Hindi na yung day after tomorrow. Sabi po niya dito, the youth are the hope of tomorrow, but the adults are the only hope for today. Kaya malaking parte ang ginagampanan ngayon ng mga elder, ng mga matatanda sa simbahan, lalo ng ating pastor. Itinuturo niya ang katotohanan because he serves as the only hope for today. Kapag hindi niya ipinangaral yung katotohanan na dapat mong malaman at dapat mong ipamuhay sa iyong buhay bilang isang Kristiyano, papaano ka na? Yeah. Ano na lang yung mangyayari sa buhay mo bilang isang mananampalataya? Ano na lang yung mangyayari sa future mo pag wala ang salita ng Diyos? Kaya napaka-importante ng ginagawa ng ating mahal na pastor. Kung titignan niyo po, halos araw-araw nangangaral po siya ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ba sa profession niya yun? Hindi. Dahil alam niya na anytime pwede siyang kunin ng Diyos. Kapag hindi niya na-serve yung kanyang purpose, paano na lang yung mga susunod? Kaya nga natutuwa si pastor na marami tayong mga men dito. May mga men na kaya na pag wala siya, kayang tumayo sa harapan at mangaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya nasabi niya na parang fulfilled na siya. Tama? Fulfilled na siya na anytime nakunin siya ng Diyos, hindi siya mangangamba. Bakit? Meron ng mga tao Meron ng Timothy. Diba? Sabi niya Apostle Paul, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Yep. Kasi, pagdating ko sa ministry, napakalaga po ng parte ng faithfulness. Kahit simpleng bagay yan, kapag faithful ka dyan, God will reward you. Kasi hindi niya titignan yung gwapo mo, yung ganda mo, yung talino mo, yung talent mo. Titignan niya yung faithfulness mo. Kasi katulad yan dun sa marathon Ang marathon, hindi mo sasabihin pagod ka na, o ikaw naman yung tumakbo para sa akin. Kukunin ko na lang yung reward ko pagdating mo dun sa finish line. Hindi po ganun yun. Dapat mong tapusin yung takbo mo. Right? Kaya sabi ng Bible, take heed that no man take the crowd. Oo, tama yun. Pero yun yung sabi doon. Ingat ka na makuha ng iba yung crowd mo. Right? Kaya yung youth, sabi dito, it is an inescapable fact that tomorrow belongs to today's youth. Kaya dito, pine-prepare po namin kayo. Pine-prepare ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pine-prepare ka ng church na ito, ng pastor dito, para sa mga inaharap. Kaya every time na kapag makikinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos, take it seriously. Huwag mong gawin huwag kang makinig sa udyok ni Satanas na, uy, may maganda doon, pansinin mo. Oh, may cute doon, pansinin mo. Oh, may ganito. Diba? Dapat nakafocus ka palagi every time na ikaw ay makikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi kapag hindi ka nakinig, you miss the ultimate purpose kung bakit ka nandito. You miss. Kaya napaka-importante po nito. Adolescence is a time of response to evangelism. Alam niyo po, na-save po ako at the age of 17. Pero sa age na 12,
Nagdadala na po ako ng kaluluwa sa simbahan. Nagsishare na po ako ng kaligtasan. Alright? Although nasave ako at age of 17, pero ginagawa ko na yung ginagawa ng isang dirap na Kristiyano. Bakit? Kasi yung church, hindi dapat binabaliwala yung mga bata. Yup. Pwede na kayong magdala ng yung mga magulang sa church. Sa paanong pamamaraan, ipakita niyo yung pagbabago na itinuturo ng salita ng Diyos. Na dapat, ang tawag doon? Na dapat magalang ka pagdating sa magulang mo. Yup. Kung dati hindi ka marunong mag-opo at opo, pag-aralan mo. Dito ko rin lang naman natutong mag-po at opo eh. Magmano sa matatanda. Bakit? Kasi ayaw kong mabanggit sa pulpito. Hindi ko lang yung ginagawa para hindi ako mabanggit sa pulpito. Ginagawa ko yun kasi nalaman ko na tama yun. It is an act of respect doon sa mga nauna. Doon sa mga matatanda. At dapat gawin mo rin yan. Yup. Okay? Napakaganda po ng itinuturo ng church. Wala pong ituturo dito na ikapapahamak ng buhay mo. Kasi yung itinuturo dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alright? Hindi po ibang textbook yung gamit namin dito. Salita lamang po ng Diyos. Kaya sabi dito, adolescence is a type of response to evangelism. Dapat po nating malaman. Mga bata, dapat po ninyong malaman ng pagdala ng kaluluwa sa simbahan para sa Panginoon, ay napaka-importante. Kaya ipakita mo yung pagbabago. Kung dati palasagot ka, kung dati palamura ka, paunti-unti, mawawala yan. Anong gagawin mo? Magbasa ka ng Bible. Yeah. Kinig ka palagi ng pangalan ng salita ng Diyos. Matuto kang manalangin. Bakit? Unti-unti, de-develop ka. Sinong magtutulong sa'yo? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kasi yun yung fruits ng Holy Spirit eh. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Kapag ginagawa mo, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo everyday, makikita at makikita yung kanyang bunga. At mauusisa sila. Ano kayang nangyari dito? Diba? Dati palamura to, dati palasagot to, dati walang ginawa, kundi at asikasuhin yung kanyang sarili ngayon, may pagbabago. At sasabihin nila, pumupunta kasi yan sa baptist eh. Ano bang meron sa baptist na yan? That is the reason for you to say, sabihin mo, binago kasi ako ng Diyos. Yup. Ligtas na kasi ako. Yun yung sasabihin mo. Sasabihin nila, ako rin, gusto ko rin maranasan, gusto ko rin maging ganyan. Bakit? Ang tao walang hope yan eh. Sinasabi nilang yung hope, makikita mo sa Bombay, hindi po yung totoo. Pagka-problema ka lang. Ang tunay na hope, makikita mo kay Kristo na. Yup. Ito yung katotohanan sinasabi ng Bible at dapat mong malaman na importante ang pananambahan. Right? Kasi patatagin po tayo dito. May fellowship po tayo dito. We fasten our eyes on the coming of the Lord Jesus. Okay? That is the blessed hope na sinasabi po ng salita ng Diyos. Bakit? This world is not our hope. Mundong ito, magpapass away ito eh. Sabi po sa 2 Peter, all the elements shall melt. All the elements shall melt, sabi po ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, mawawala to. Diba? Pinakamatibay na bahay na itinayo sa ibabaw ng lupa, magme-melt yan, sabi po ng salita ng Diyos. And one day, tatawagin ka na ng Diyos doon sa langit. Yup. Kaya nga, mag-invest ka eh. Tinuturuan po tayo dito na mag-invest hindi lang for earthly, kundi for heavenly. At most. Bakit? Kasi doon ka eh. Doon yung eternity natin eh. At the most, mamumuhay ka ng 70 to 80 years old lang dito sa lupa. But what is that compared to eternity? Yup. Kaya mag-invest ka. Di naman pera yung kayang ibigay mo sa Diyos eh. Nang una, ibigay mo yung time mo sa Diyos. Ba? Bigay mo yung talents mo sa Diyos. Bigay mo yung treasures mo sa Diyos. Napaka-importante po niyan. Next, sabi po dito, adolescence is a type of religious interest. Okay, kaya maraming mga bata ngayon, nauusisa sila. At tayong mga ministers, hindi dapat tayong mag-alinlangan na turuan sila. Yup. Kasi ang mga yan, interested yan pagdating sa mga bagay na ganito.
Interested sila kapag Diyos yung pag-uusapan. Kaya hindi dapat tayo mawalan ng devotion pagdating sa mga bagay na ating ginagawa. Dapat every day, every time na mangangaral tayo ng salita ng Diyos, hindi lang simple. Kasi may mga simbahan din nagtuturo ng mga bagay na tinuturo ng salita ng Diyos eh. Dapat laliman mo pa na mabuksan ang kanilang kaisipan. Sabi nila, iba yung tinuro nung diba? Sabi nila si David, ganito yung ginawa. Si David daw yung pumatay kay Goliath. Pero sabi ng Bible, pinatukan siya ng Diyos. Diba? Bubuksan yung kanilang kaisipan. Kahit siya binatukan, kasi natumba siya. Paharap ganun eh. Pasubsob eh. Diba? Kung tinamaan siya ng bato at malakas masyado, pag ganun yung tumba niya. Pero dahil kapangyarihan ng Diyos, doon nila malalaman. Diba? Wala naman nakasabi sa Bible na binatukan siya ng Diyos. Baka sabihin nyo, binatukan siya ng Diyos. Hindi. Pero yun yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag laliman mo yung pag-aaral mo sa salita ng Diyos, yung mga bata, may intrigue yan. Diba? Magkakaroon sila ng interes sa pakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Adolescence is a time of ability. Diba? Maraming mga kabataan, may mga nakatagong ability yan. May mga nakatagong talents yan. Meron dyan maganda yung boses, marunong magpatugtog ng instrumento, diba? Magaling makisalamuha. Diba? May mga talent na ganyan. Dapat dinidevelop natin yan. Yup. To the point na yung talent natin, mabigay natin sa Diyos. Ang pangit na maganda yung boses mo pero mundo lang yung nagkikinabang. Diba? Kung kailan na tumungtong ka na ng 40, saka ka lang aawit para sa Panginoon. Nagsawa na yung mundo sa boses mo. But it is not too late. You're not saying na too late na. Diba? Pero mas pangit na isipin na mundo yung nakinabang. Diba? Mundo yung nakinabang. Okay. Wala akong oras. Amen? Amen. Adolescence is a challenge also to the church. First point pa lang po ako sorry po. Adolescence is a challenge to the church. Marami pong mga bata dito. Alam niyo po, yung mga ibang ministers, nag-uusap-usap po kami. Paano natin ito matuturuan? Diba? Nagde-develop po kami ng mga pamamaraan para ma-accommodate po yung mga kabataan. Bakit? Iba-iba po yung natin eh. Gap. Iba-iba po yung knowledge level. Diba? Yung mga matatanda, hindi mo yan pwedeng turuan ng bata, trato mong bata. Diba? At lalo din yung mga bata, pag tinuruan mo yan ng mga terms, tutunga nga lang yan sa'yo. After 3 minutes, tulog na yan. Ha? Kasi minimik natin yung kanilang pangangailangan. Alam niyo po, ang Bible, wala pong yan. Ang Bible, applicable po yan sa lahat ng age. Yun po yung kagandahan ng Bible. Wala pong pinipiling taon to, wala pong pinipiling oso. Ba kung ano yung oso, ba? Tawag doon yung yung trend ngayon. Wala pong pinipiling trend ang Bible. Diba? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng edad, this Bible is good to use. This book can change the life of these young children. Napaka-importante po ng pananambahan. Pangalawang punto po. Why is the church important? Because it prepares the future, it prepares our years, the youth. May pangatlo po na. It also prepares you. Tago po yung pangalawang punto. It also prepares you. Pine-prepare ka rin. Bakit? One day, harap ka sa Diyos. Romans 14:12. So then every one of us shall give an account of himself to God. Harap ka sa Diyos. Magbibigay sulit ka sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa mo dito sa lupa. Ang tanong, may nagawa ka na ba para sa Kanya? Paano kung mamaya, kunin ka na ng Diyos? Dito pa nga lang sa lupa, pag pinaya ka ng teacher mo, parang ayaw mo nang bumalik sa school.
Pag pinaya ka sa trabaho mo, parang ayaw mo nang pumasok. Paano pa kaya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Makikita ka ng hindi lang milyon, bilyon, kasama ng mga anghel. Papaya ka ng Diyos. What have you done for Him? Kaya ang church na ito, piniprepare ka ayon sa Ephesians chapter 4. Kaya merong mga pastors, merong teachers. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 11, and He gave some apostles and some prophets, evangelists, pastors, and teachers. Bakit? Verse 12, for the perfecting of the saints. Yung perfecting po dyan, hindi para maging sinless perfect ka, kundi maturity. Yep. For the work of the ministry. Kaya nga sa gawain ito, hindi lang ito one-man show. Hindi po lahat gawain ni pastor. Siya yung magpipreach, siya pa yung magpapaawit, siya pa yung lahat. Although, ganun talaga kapag baguhan pa lang o yung una pa lang. Pero as a church, dapat mayroon tayong part. Kasi we are being prepared for the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Till we all come, in verse 13, in the unity of the faith. Diba? And of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature and fullness of Christ. Kasi sabi mo ng salita ng Diyos, be therefore followers of me. Diba? Walk or follow His step, walk in His step, sabi po ng salita ng Diyos. Kaninong yapak? Ni Kristo. Yep. Kasi Kristiyano ka eh. Kaya ka tinawag na Christian because you are following Christ. Ano po yung sinabi ng Bible patungkol kay Kristo? Ay Jesus went about doing good. Wala pong oras na lumipas, wala pong segundong lumipas na hindi nag-iisip ang Panginoong Hesus sa mabuting gagawin niya. Kaya sabi ng Bible, kung isusulat lang lahat ng ginawa niya, hindi magkakasya. Kasi yun yung ginagawa ng Panginoong Hesus eh. Pangalawang punto po. Why is the church important? Because it prepares the future. It prepares our years, the youth, and you. It preserves the family. Ang church po importante kasi pinipreserve po yung pamilya. Ang mga kabataan tinuturuan na importante yung purity. Kasi one day, magkakaroon ka ng asawa, bubuo ka ng pamilya, at ang magpre-preserve ng family mo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kung titignan po natin, napaka-importante ng church. Kasi matuturuan ka that immorality ay hindi ginagawa ng isang Kristiyanong kabataan. And adultery, lalo, ay hindi ginagawa ng mga Kristiyano may asawa. Kasi yun po yung sabi ng Bible. Dapat ma-maintain po natin yung sinasabi po ng salita ng Diyos at malaman natin, ituro natin sa mga susunod na henerasyon ang tama. Yep. It preserves the family. Ano po yung i-preserve sa family? Yung bond. Ang pangit po, nasa pamilya. Ewan ko lang, kapag nakabisita ka ng pamilya, pagdating mo doon, nag-away-away yung magkakapatid, nagsisigawan ng mag-asawa, I believe sa susunod na yayain ka ng kaklase mo, hindi ka na pupunta. Tama? Kasi walang unity doon eh, sa pamamahay. Yung bond hindi malakas. Bakit? Walang salita ng Diyos eh. Kaya napaka-importante po ng pangangaral po ng salita ng Diyos. Napaka-importante po ng church. Kasi it will preserve the family. It will preserve the bond na meron kayo. It will preserve the bond. Also, it will preserve the blessings. It will preserve the blessings sa pamilya. Alam mo na lang, kapag ikaw hindi pumupunta ng church, hindi mo kasama yung pamilya mo, may kulang palagi yan. May kilala akong kapatiran na yung isa sa pamilya nila, hindi nila makasama. And yung burden nila palagi is that one day makabalik na yung kanilang mahal sa buhay sa
Panginoon. Kasi yung iba kulang. Diba? May kulang doon sa kanilang pamilya na hindi nila nakakasama sa pananambahan. Kasi pag sinabing family, hindi pwede na yung isa nandun sa ibang simbahan. Dapat nandun kayo sa isang simbahan. Yup! At ang simbahan na yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Yup! Napaka-importante po niyan, dapat po nating malaman. Lalo-lalo sa mga bata ngayon. Kung may jowa dyan, may boyfriend, may girlfriend ka, break mo na yan. Hindi po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit yung kalooban ng magulang mo, gusto nilang makapagtapos ka muna ng pag-aaral. Right? Gusto muna nilang makapagtapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng magandang trabaho. May taguyod, matulungan mo muna yung pamilya mo. Yeah. More importantly. Kasi sila naghirap, sila nagsakripisyo, sila gumawa ng lahat ng pamamaraan para ikaw may taguyod. Tapos, Yeah. one day na lang, mag-aasawa ka, tapos, sabi nga ni Pastor, madamot pa yung manugang, wala na. Sana. Diba? Kawawa. Kaya dito tinuturuan tayo na dapat marunong kang tumingin sa pinanggalingan. Marunong kang lumingon. Na one day sasabihin mo, this is my time na ako naman ang tutulong sa kanila dahil ako tinulungan nila. Ganun din sa ating church. One day lilingon ka, sabihin mo, panahon ko na tutulungan ko ang aking pastor kasi tinulungan din ako. Kung wala si pastor, wala din ako ngayon. Kung wala si pastor na nangaral ng salita ng Diyos, paano na lang yung buhay ko? Kung wala si pastor na gumawa ng malaking parte sa pamagitan ng panalangin, binakuran ako ng kanyang panalangin, siguro mahina ako ngayon. Because I believe lahat ng pastor, nananalangin yan para sa lahat ng membro. Yup! Kahit saan ako pumunta, naririnig ko yan. Kaya dapat marunong tayong lumingon. It preserves the bond. It preserves the blessing. Blessing. It preserves the best. Diba? Talking about best, yung purity. Yung purity, hindi lang yan tinutukoy mga babae. Mga lalaki as well. Yup! Kasi pangit, nasasabihin ng ibang tao, ay, asawa mo si ano eh. Ganito. Ako yung unang humalik dyan. Ang pangit na isipin na gano'n. Ha? Malagang sinasabi ng ating mahal na pastor na ang mga patutot may bayad kapag humalik. Mas malala ka pa sa patutot. Maginalikan. Diba? Pag ginalikan sila, may bayad. Ikaw, walang bayad. Diba? Mas malala ka pa sa kanila. Kaya ang church na ito, ang salita ng Diyos, tinuturuan ka na i-preserve mo yung purity. Yan yung best. Kasi nga, yung mga diamante, hindi mo yan makikita sa kung saan lang, sa taas ng bukid, sa taas ng puno. Makikita mo yan sa pinakailalim. Yung perlas, wala kang makikita na sa dalampasigan lang. Sinisisid yan. Diba? Yung gold, minimina yan. Kasi, precious yan eh. Ganon din po yung purity. Precious po yan. At dapat mong ingatan. Bibigay mo lang yan sa taong magiging asawa mo. Yup! Diba? Kasi ang Word of God, it preserves the family. The church preserves the family. Kaya kapag may problema ka, huwag mong takbuhan kung sino yung jowa mo. Kasi ang advice niyan, hindi ayon sa advice ng Bible. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Sabihin niya, tanan na lang tayo. Oh. Yung sasabihin yan. Tama? Kaya, makinig po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lastly, why is the church important? It is not only important because it prepares our future, it preserves the family, but the church is important because it protects the fellowship. Pinoprotektahan po nito yung fellowship. Sabi nga nung pangangaral nating napakinggan, yung fellowship, partnership yan. It protects the partnership. Diba? Kaya nga pag meron diyang sumisira ng pananampalataya. Alam niyo po yung sinabi ni Apostle Paul doon sa taong may balak na overthrow yung pananampalataya ng isang kapatiran. Nirebuke niya. Ha? Siguro sa panahon nila, minura-mura ni Apostle Paul. Pero I believe, hindi naman niya minura, kundi pinagsabihan niya ng masasakit na salita. Diba? Bakit ka nang papagamit sa dablo?
Bakit ka nagpapagamit sa demonyo na itong taong ito ay i-overthrow yung kanyang pananampalataya? Diba? Kasi yun po yung part natin. Na kapag merong nangangailangan ng tulong, we should restore such an one, sabi po ng salita ng Diyos, in the spirit of meekness. Kaya, yun po, napaka-importante po ng church. It protects the fellowship. It raises the faith experience. It raises the faith, sabi po dyan. In our fellowship, we raise faith. Magsishare po tayo ng experiences sa ating fellowship. Tama. Ano po tayong testimony tayo. We encourage one another. Sabi po ng salita ng Diyos. So much the more as you see the day approaching, we exhort one another and also we enforce. Another word for enforce, we strengthen. We strengthen others. Kaya nga sinasabi ko palagi, makita ko lamang kayo, nakakataba ng puso yun. Kasi minsan meron tayong ina-expect na darating sa church eh. Kapag yung tao niya hindi mo nakita, parang nagtataka ka, bakit kaya wala si ano kaya nangyari. Diba? Kasi ganun yung family. Diba? We care. Diba? We care. Father care. We care. We care for each other. Kaya nga, titignan po natin, ganun po yung purpose kung bakit napaka-importante ng church. Why is the church important? Because it prepares the future. It preserves the family and it protects the fellowship. It raises the faith and it also restores the fallen. Yung lamang 3 minutes. It restores the fallen. Tignan po natin sa Galatians chapter 6 verse 13. Galatians chapter 6 verse 1, Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Kaya nga, kapag nagkakaroon ng pag-aayos ng kapatiran, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. May kasama. Diba? In the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established, sabi ko ng salita ng Diyos. Verse 2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Kaya nga, pagdating sa fellowship, inaalam natin yung farewell ng ating kapatiran. And through that, nakakapag-share tayo. Hindi lang share na personal nating experience, kundi nasi-share natin yung salita ng Diyos. Kasi ito yung magpapalakas sa atin eh. Ang sabi niya po sa Paul, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse 3, sabi po ng salita ng Diyos, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Kaya every time po na tayo gagawa ng mali, pag tayo nag-iisip ng bagay na mali, ang una nating dinideceive, yung una nating niloloko, sarili po natin. Right? Kasi yung law of sowing and reaping sa Galatians chapter 6 verse 9. Sabi po sa verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Darating po yung time na tayo mag-reap. Dapat lang makitaan ka ng faithfulness. Katapatan. Alright? So, time na po. Hanggang dyan na naman po. To that be the word. So, Thank you, Brother Joseph. Tayo po ito ngayon, kapatid. Tayo po ay nakapakinig and it's time once again to make a decision and we have a better future. Whether we like it or not, kung mayroong mang nakikinabang ngayon sa present dahil may mga nagdesisyon ng nakaraan ng tama. Kung kami man ay nag-i-enjoy ngayon,
Nakikita namin ang magandang resulta. That time, nung narinig ko namin yung mga pangaral, hindi ko naging matigas ang aming ulo. Nag-submit po kami. May mga kasabayan din kami ngayon na nakakaawa ka ng mga kalalagayan. Maybe they are saying, sana nakinig ako. Sana nagdesisyon ako ng tama. Well, I don't know what's your situation today, but it's not yet too late. When you hear this message, God wants you to make a right decision today. Huwag ka magpatuloy sa bagay na mali. Binuhay ka ng Panginoon at maaaring bubuhayin ka dahil gusto niya na makabawi ka. Gusto niya rin maranasan mo yung buhay na masaya. Will you come today? Will you say, Lord, thank you. Kung ako'y mabubuhay pa bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, mga taon pa ng aking buhay, salamat na itong mga bagay na ito ngayon ay inihahanda ko. For the sake na lang ng next generation natin, meron tayong mga anak, meron tayong magiging mga apo, kung tayo mga tatay na ngayon. Sa kalalagayan din namin kami lulo ng lula. Well, maaaring sabihin mo, talaga ka, pinata ka. Isang araw mag-aasawa ka. Nawa magbase ka sa desisyon mo sa mga bagay na yung napapakinggang salita ng Panginoon. Ang daming mga payo dyan, mga kapatid. Upang matamo mo pinaka-the best sa buhay mo. Salamat na meron tayong church na nami-maintain ng magandang fellowship. Ulit ko, mga bata, ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga napakinggan. Dapat kayo nag-pray. Kayo nananalangin. Lalo na kayo mga susunod na henerasyon. Hindi lang namin ginagawa ito para sa amin, kundi para sa inyo. Dakilang Diyos, narito kami na nagpapasalamat dahil muli ay mayroon kami mga napakinggang mga salita mo. Tuwi-tuwi na gumagamit ka ng mga tao at now, Panginoong Diyos, ay makatulong po ito para lalo kami ma-build sa aming pong pananampalataya. Ang buhay namin na magiging pagpapala as well. We will enjoy also our lives na hindi yung nakabase sa mga bagay na makamundo na temporary lamang, kundi nakabase sa inyong mga salita. Panalangin ko, Diyos, na kayo na upang siyang patuloy na manguna, magpala, at kayo ang siyang patuloy na itaas sa buhay po ng bawat mananampalataya. As we pray, again, dear God, kayo na upang siyang patuloy na manguna at magpala. Pinupuri ka namin, titinatas. Salamat sa mga kapatid namin ng tiyaga na manood hanggang sa wakas at sa mga aabala na Panginoon balikan nila. Anyway, recorded naman Panginoon ito pong mga pangangaral na ito. In their convenient time, Panginoon, ay makakapakinig pa rin sila ng inyong mga salita. Salamat. At patuloy namin pinag-pray mga kapatid namin may mga karamdaman, inyo na pong hipuin, pagalingin, comfort sa mga kapatid namin dumaraan sa mga kalungkutan ng kalamang buhay. Salamat sa katapatan nyo at muli tatanggap po kami ng mga biyaya. Inihiling ko po na ito po inyong paspasan at gamitin po para po sa aming kalakasan. Salamat po sa mga kapatiran po na nagpagamit throughout this week sa pag-provide ng mga makakain namin, Panginoon. We give you all the honor and the glory for we ask of these things in Christ's wonderful name.
Amen. Alright? Are you happy this afternoon? Really appreciate Ate Shirley for watching. Amen. Nanood si Ate Shirley, mga kapatiran po. May mga nanood, even down to Italy. Nanood po si Sister Marlene Moreno. And mga kapatiran mo, even kapatid ni Sister Shirley, si Mrs. Romwara ay nanood. And Manang Winnie is watching. Alright, so thank you for being with us today. Okay? So, further announcement, mga kapatid, mayroon tayong mga ilang announcement. Bukas ay may fellowship ang mga kababaihan at doon po sa Natividad. So, if ever you desire to go, ihatid ko si Miss ko doon ng alas 2. Anong oras mag-umpisa, Kes? Kaya, 2. So, ihatid ko si Mrs. ng 1. And if you want to join, pasunto na lang kayo because after na may hatid ko siya, mayroon pa akong Bible study din po sa Carmen. So, anyway, mayroon naman po schedule na mag-preach bukas. Sino mag-preach bukas? Brother Sherwin? Sino mag-preach bukas? Si Sir Chris ang mag-preach bukas. So, kompleto na po tayo ng pagkain hanggang linggo ng gabi. So, we have also a memorial service on Sunday here. And I hope na makasama ko namin kayo. And may nakapagpatarpulin na kayo ng picture. Patarpulin, ilagay dito. Tapos, mayroon tayong i-order si Jameson yatang 2 bulaklak na malalaki. Ilagay ko dyan. So, makapokus po yung hapon sa memorial service para po kay Brother Ronnie. Okay? So, that will be on Sunday. Okay? So, mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa kanyang katapatan. Last night, we have 80. Nung nakaraan, mayroong 83. So, at least we could be able still to hit more than 70 in our average attendance. It's more than the number. We are trying to say this to encourage others, di ba? To encourage others. So, nawa, ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala, napakaganda ng ating pong tema, at nawa ay makita po natin talaga kahalagahan ng tinatawag na lokal na iglesia. Okay, ilan tayo ngayon, Ma'am Jara? We have 79. Sayang, wala ka kapatid. Kung nandito ka lang, 80 na. Amen? So, but nevertheless, we understand kung talagang mayroong mga legitimate na dahilan at kagaya mo may mga sakit. So, talagang hindi ko tayo suntok sa buwan at sabihin natin bahala na. We are just showing our desire to increase our faith. We are also ready kung ano man ang mangyari. But at the same time, napapatunayan din natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Na He can protect us. And what a blessing once again tayo magkakasama ngayon hapon na ito. So, bago kayo malis, kumain muna kayo. At we have enough food. Amen? Thank you kay Sister Brendalyn kahapon. And then, ngayon, nung nakaraan nga, umuwi, Sister Kabaho, may mga nag-uwian na, tapos may humabol na pagkain kasi maikli lang yung preaching ni Brother Limuel. May biglang dumating na pagkain. Kaya saganang-sagana. No? So, tuloy-tuloy lamang po yan. Hanggang Sunday, may pagkain na tayo. So, we really appreciate our brethren who share their blessing and who will be sharing their blessing in the next week. Amen? So, yun lamang po, kapatid. At Diyos ang siya magpala sa bawat isaw sa atin. At ingatan mo tayo sa atin kung pag-uwi. Yun lamang po, kapatid. Okay? So, kain mo na.